Alright, magandang araw mga ka-tracker. Welcome sa ating YouTube channel. Ipakita ko lang sa inyo itong ginagawa namin dito. Nire-recon naming unit. Ayan po. Para magkaroon po kayo ng idea and reference sa mga Japan surplus truck. So ito dito mga ka-tracker, nandito tayo sa Calipil Marketing Corporation, Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ang nagbibenta ng Japan surplus truck. Alright, ipakita ko lang sa inyo itong unit. Ito po ay Isuzu Elf NKR. Makitid po ito na drop side body sa ngayon dahil ginawa na po yung body niya. Ayan, ito po ay hindi pa napipinturan. Ang ginagawa po dito, recondition lahat, makina, pang ilalim, tapos may mga kinonvert po dito tulad po nito. Ipakita ko sa inyo. Ayan, ginagawa po, convert molye. Dati po itong naka torsion type suspension gagawing molye dahil ito yung gusto ng client. Ayan, dito po kasi mga ka-tracker, pag walang makitang nakamolye na, original molye, pinako-convert na lang. Kung natipuan yung makina, kasi maganda yung makina, ang makina nito ay for HF1 mechanical inline injection pump po ito. Kaso nga lang naka torsion type suspension, so pinakonvert na lang ng may-ari ng nakabili nito. Ito po ay may-ari na. Ayan, maganda po yung makina niya, for HF1, 4 cylinder po ito, mechanical engine. Tapos gusto ng client, ayan, para matibay, karga ng graba, buhangin. Ito po ay all steel, drop side. Ayan, drop side na po siya. Ayan, mga kapal po, naka steel po rin yan. Lahat po bakal na. Pati, ayan, baby chassis, soleras. Ayan, tapos madaming bisagra para tumagal po yung unit. So dito mga ka-tracker, yung mga unit namin as is condition, saka lang namin nire-recon kapag napili na ng client. So ito, prepared ng client ganito dahil ang kanilang negosyo ay construction supply. Ayan, hardware. Kaya ito yung best pang service sa mga hardware, pang buhangin, pang graba. Ayan mga ka-tracker, matibay na po siya. Tapos ito dadagdagan rin to ng molye. Ayan. And then ang ipapalit na I-beam nito, dahil I-beam type na, itong nandito naka brake drum na siya. Ayan. Ayan. Ayan, dalawa na nga eh. Isa lang yung gagamitin diyan. Ayan, di ba? Solid dito mga ka-tracker. Ayan, garantisado yung pagkagawa. So marami nagkukontak sa akin kung pwede daw magpa-convert dito ng suspension. So mga ka-tracker, I'm sorry dahil hindi po kami natanggap ng unit galing labas. So yung mga binibili lang po ng client yung ginagawa po namin kapag gustong ipa-convert, pinapa-convert. Kasi nga, ang kagandahan pag molye, ayan, matagal yung maintenance niya compared sa mga naka-torsion type at naka oil spring. Madami kasing ball joint yun, madaling masira. Saka mga ka-tracker dito sa Pilipinas, ayan, talagang bibigat yung kinakarga. Kaya mas preferred na demolye para mas tatagal. Ayan mga ka-tracker, ito po ay 14 feet ang haba niya. Ayan, 14 feet na NKR. Ito po yung makitid lang, hindi po ito yung malapad. Ayan, makitid lang siya. Pag mga malalapad kasi, puro nakamulye yun mga ka-tracker. Kahit modelo yung makina niya. Ayan, nakamulye siya. Pero pag mga ganito, may lip spring, may torsion type suspension. So yun mga ka-tracker. Dito naman recondition sa amin, binababa namin yung transmission, yung mga brake niyan, tinatanggal namin, repack, bearing, palit ng brake pad, brake shoe. Tapos kapag manipis na, tapos may kain yung lining, ayan, nire-replace namin. Tapos pag masama na, pinabalitan na namin. Tulad nito, clutch assembly, baba, ayan, palit ng bagong ayan, clutch disc. Ayan yung luma. So makina naman, change oil, tune up. Ayan. So punta lamang po kayo kung interested po kayo. Bukas po kami ng Monday to Saturday 8 AM to 5 PM. Mag-contact lang po
sa ating FB page Trucker Moto. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to at nakakakuha kayo ng idea, paki-like, share, and mag-subscribe na. Maraming salamat. At message po kayo sa FB page natin kung may inquiries po kayo. Yan, maraming salamat. God bless. Bye-bye.